May tanong sa akin, huwag kang mag-relax-relax lang dyan. Alam kong nababasa mo tong text ko sa'yo. Pasensyahan tayo pag may sa'yo dyan sa labas ng bahay nyo. Alalahanin mo, alam ko ang address at litrato mo sa amin. Kaya pag hindi ka pa rin nagbayad ng 5 PM, asahan mong papabulagtain ka namin dyan. Sayang ang buhay mo. Gapa. Boss Ray, ganyan message sa akin ng Ola na nahiraman ko. Nakaka-stress na po. Alright, napakaganda po nitong pinadala niyong mensahe sa akin. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita niyo kung gaano kawalang niya magpadala ng mensahe itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. No? Dito po sa ating video, aalamin po natin kung ano ho ba yung dapat nating gawin at kung may kakayanan ba talaga silang gawin kung ano man yung nakalagay dun sa kanilang mensahe. Pero bago ho muna yun, no, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin dito sa ating mga video is based po sa aking mga experiences at sa pagsasaliksik po natin and syempre po sa pagtatanong at sa paggabay po ng ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, no, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Okay, ang utang po kasi is responsibilidad yan na dapat nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil sa utang. Okay, at isa pa po pala, linggo ho ngayon, no, Father's Day, no, sa lahat po ng mga tatay dyan, ama, no, Happy Father's Day po, lalo po sa aking papa. Happy Father's Day po sa aking mga kapatid, pinsan, mga kamag-anak po, no, at saka sa lahat po ng subscribers, followers po natin, mga pinsan ko po at mga kasama po sa trabaho at kumpare ko. Happy Father's Day po sa atin lahat. Okay, so simulan po natin, no, yung katanungan po na or message na pinadala niyo po sa akin. So grabe, no, yung mensahe na to. So sabi, wag daw paparelax-relax at alam na nababasa nga daw po yung mensahe. Pasensyahan daw, no, pagka meron daw pong nagbeng-beng, no, sa labas ng bahay nyo. Kasi daw, alam daw po nila yung address at yung litrato. No? Tsaka binigyan pa kayo ng taning hanggang alas 5 daw po ng hapon, kung hindi bubulagtaan na lang daw kayo. At sayang daw po ang buhay. Nakita nyo? Sila na ho mismo ang nagsabi. Alam naman pala yung address nyo. Tapos may picture nyo pa. No? Kasi which is, naman talaga, alam naman talaga nila yun. Bakit? In the first place, nag-apply ng loan yan eh. Diba? Paano mag-grant ang loan kung hindi ka magbibigay ng personal information mo? Diba? At hindi ka magsasambit ng documentary requirements. It's simple as that. It's basic. Napaka-basic nun. Kaya hindi mo kailangang, kumbaga, idiin, no? Doon sa kliyente nyo, na alam mo yung address, no? Tsaka alam mo yung kumbaga may litrato ka. Alam nila yun kasi sila nagbigay nun eh. Diba? Hindi mo kailangan ipanakot yun. Diba? Ikaw as maniningil, ang trabaho mo is maningil. O di kaya, no, gumawa ka ng paraan kung paano ka makakasingil. Ganun lang yung kasimple. Kung alam mo din lang naman yung address ng kliyente mo, abay puntahan nyo. Diba? Kasi kayo ang mahirap ito eh. Wala pang due date, 1 day or 2 days before the due date, babaragin nyo kagad yung kliyente nyo. Kung ano-ano kawalang yan na kagad ang sasabihin ninyo, kagaya niya, no? Pabubulagtain nyo. Diba? Tama ba yun? Sa tingin nyo, pagka may death threat sa buhay ng isang tao, papansinin ka pa. Abay, kalukuhan yan. Diba? Hindi tama yun. Kasi ang nahiram sa inyo, pera. Hindi naman dignidad eh. Oh, bakit ganun kayo kung maningil ko, no? Diba? Alam mo pala, bahay puntahan mo. Diba? Ang mahirap kasi sa inyo, lagi nyo pinananakot, alam ko yung address mo. Diba? Alam ko yung picture mo. May picture na pabubulagtain kita dyan. Bakit mo pabubulagtain? Pumunta ka na rin sa bahay. Di ba ningil ka? Diba? Yun ang mahirap sa inyo. Binalagbag nyo ng salita, binarag nyo. Diba? Pati yung kanilang mga nananahimik na nakalistado sa contact list nila. No? Tinawagan nyo. Okay lang naman tawagan kung manghihingi kayo ng tulong na makontak, pero yung pati sila sisingilin mo, pati sila tatakutin mo, abay sira ulo ka. Diba? Lahat na lang nung ninakaw nyo do sa sa telepono ng kliyente ninyo,
inano nyo, binalagbag nyo, minalangya nyo. Diba? Hindi ganyan ang tamang paniningil eh. Kung sino may utang, yun ang singilin nyo. Which is yung proper way of paniningil. Paano ba yun? O di tawagan nyo. Diba? Tama naman yung ginagawa nyo, tinatawagan nyo eh. Mini-message nyo, ini-email nyo eh. Pero ang mali is yung way nyo, yung pamamaraan nyo. Ano yung mga dapat nyo sabihin? Tama ba yun? Pag hindi ka nagbayad ng alas 11, may pupunta dyan. Diba? Pabubulagtain kita. Diba? O, pwede nyo naman sabihin, o, kamusta po? O, diba? Kasi due date nyo po in 2 days time, makakahulog po ba tayo? Diba? Pagka sinabi na hindi, pwede bang bigyan mo ko ng ano? Tanong mo, ano ho ba naging dahilan? Bakit hindi po kayo makakabayad? Kasi baka mamaya ho, pwede natin gawa ng paraan sa ganitong pamamaraan. O baka pwede sabihin na, pwede ho muna kayo mag-partial. Di po ba? O pwede kaya, offeran mo ng ibang payment, options. Hindi yung babalagbagin mo, hindi yung tatakutin mo. Alalahanin nyo, pera ang nahiram sa inyo. Hindi yung pagkatao ng kliyente ninyo. Diba? Kaya maraming nai-stress. Tingnan nyo sinabi, nakaka-stress na po. O sinong hindi mai-stress? Diba? Bantaan ka na, babaliktad ka na lang. Pabubulagtain ka na lang. Biruin mo sa sarili mong bakuran, sa sarili mong pamamahay, matatakot ka, baka mamaya may ibang taong pumunta. Diba? Masyado yung tinuturete yung utak ng mga kliyente ninyo, which is hindi tama. 'Di ba? Sa inyo gawin 'yan. 'Di ba? Tarantahin kayo. Kaya marami nagkakaroon ng anxiety at depression because sa ganyang mga klase ng pamamaraan ng paniningil nyo kuno. 'Di ba? Kaya I think it's just about time na magkaroon na talaga ng school for proper collection yung paniningil, no? Kasi kung yung iba kasi may mga mga seminars, 'di ba, para sa tamang etiquette on how to deal with with clients sa pagbebenta. I think it's just about time na ang SEC gumawa ng program para diyan, no, na walang kumbaga bibigyan ng certificate before kang maging certified na maniningil. No? Ako yun ang yun yung pananaw ko, no. SEC, if you may, no, kung mamarapatin po ninyo, I'm very much willing to give my services. Kung kailangan nyo na gumawa tayo ng procedure for that, no, kasi I think ang tama lang na pamamaraan para matigil yung mga ganyan is, kumbaga sa police may badge number, di ba? Ito bigyan natin ng ID din, no, para habang tumatawag dapat sabihin niya, it's required na sabihin niya yung name niya, which is yun naman talaga ngayon ang utos ng SEC na kailangan ipakilala yung sarili. Kaya itong mga bugok na to, mga kabusadong online lending apps, hindi ginagawa yun. So kailangan niya maging standard yan, no, na bukod sasabihin yung pangalan, kailangan yung ID niya, yung kumbaga kung ano yung kung sa police nga badge number, ito yung ID ko na nakuha dun sa seminar na yon. 'Di ba? Kasi naaabuso na po masyado, no, yung yung trabaho ng maniningil. Hindi na ho tama no. Ang nangyayari ngayon, parang halika rito, upo ka rito, tumawag ka, maningil ka. Yung sa kanila pagtawag paniningil na, hindi may certain skills po kasi na kailangan sa paniningil. Okay? Hindi kailangan dyan yung maigsi yung temper. Dapat yan mahaba ang pasensya mo. Dapat marunong kang mag-explain, compassionate ka dapat. No? Iniintindi mo yung kliyente mo. No? Yun ho ang mahirap. Pero ito sasabihin ko sa inyo mga bugo katabusadong online lending apps. Hindi nyo na dapat kasi ginagawa yung iintindihin nyo pa kung sa tamang pamamaraan kayo nagpautang. Okay? Kung sinunod nyo yung tamang pagpapautang. Diba? Kasi kayo hindi lahat na lang binigyan nyo. Hindi nyo ini-explain, diba? Walang proper credit investigation, walang proper verification, walang proper evaluation. Okay? Yun yung mali Tapos hindi nyo pa dinidiscuss yung batas natin, which is the Truth in Lending Act, which is very, very important. Kaya nga batas yan O, diba? Doon po sa nagpadala ng katanungan, well, talagang nakaka-stress po yan.
Now, ito pong gawin niyo kung ano po yung sa tingin niyo yung makakagaan ng inyong pakiramdam, no? Gawin niyo po. Kung sa tingin niyo yung hindi pagbabasa ng mensahe, makakapagpagaan ng inyong ng inyong kalooban at makakaalis ng stress sa inyo, gawin niyo po. Buhay niyo po 'yan. Okay? Pero ito lang po gagawin niyo, no? Paglaanan niyo 'yan. Dapat 'yan pag-ipunan niyo tsaka niyo siya bayaran. And not only that, mag-complain ho kayo. Kung identified nyo naman itong OLA na to at tag-isa lang OLA nyo, i-complain nyo. Diyan po sa aking description box, meron po dyan iMessage. I-click nyo po yan, no? Pupunta kayo dun sa site na yon para makapag-register at makapag-complain. Gawan nyo siya ng narrative, no? Tapos i-attach nyo po lahat ng mga pangharas po na messages nila. And not only that, pwede po yan sa National Privacy Commission. Okay? Sa PAOK, sa PNP, sa NBI, tsaka po sa Department of Justice. I-complain nyo siya na i-complain. No? At hindi ho natatapos dyan yan, ha? Pagka yan po is na-read, puntahan nyo po. Okay? Dapat yan, sumama kayo or umattend kayo dun sa preliminary investigation para umakyat ho sa korte yan. Okay? Bakit? Kasi po, syempre, pagbabasihan ho ng korte dyan, let's say, 10 yung nag-complain. Diba? Dapat yung pupunta sa preliminary investigation, same number din, 10 din. Pag hindi ho na kumpleto yun, talagang madidismiss lang yan. Okay? Yun po ang importante dyan. Huwag ho natin iasa sa ibang tao. Kung tayo po nalapastangan, dapat puntahan natin. Pagbayarin natin yung gumawa ng kalapastanganan sa atin. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.